Mga kababayan, mga katambay, si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo. Samahan niyo po inyong likod. Magandang araw po, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok ng bansa, tayo naroon o saan man sulok ng mundo, ay sana'y maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin ito pong balita mga tambay. Nakakalungkot lang po dahil po sa kabila ng nangyari po sa isang party list o maraming party list, hindi lang po isa. Ang katulad po ng Duterte Youth. Sa kabila po na sila po yung nanalo at binoto ng taong bayan, ay talaga po hindi po sila maproklama dahil po sa COMELEC. Kaya po ito po, nagbuhos po ng sama ng loob, nang gagalaitin po ang si Congressman Cardema, mga katambay. Dito po sa COMELEC, kay Commissioner George Garcia. Pinagre-resign niya na po si Commissioner George Garcia sa galit po mga tambay dahil po sa masyado po silang pinupolitika yata ng COMELEC. Pakinggan po natin si Chairman si Cardema, si Congressman Cardema ng Duterte Youth, mga katambay. At komentuhan po natin. Panalo sa eleksyon pero nakabinbin ang proklamasyon. Dahil dito, pinagre-resign ng Duterte Youth Party List ang chairman ng Commission on Elections. Narito ang agenda report ni Joash Malimban. Sinasabi nyo, abogado kayo, tapos tinitwist nyo para pahirapan ang mga Pilipinong bumoboto. Eto na nga lang ang pagkakataon na merong tiwala ang mga Pilipino sa gobyernong ito. Galit na nanawagan si Duterte Youth Chairman Ronald Cardema sa COMELEC. Pinagre-resign ni Cardema si Chairman George Garcia, kasabay ng mga miyembro ng gabinete ni PBBM. Aniya, pamumulitika ang ginawang pagsuspinde ng kanilang proklamasyon. Bakit hindi ka manindigan sa wisdom ng nag-appoint sa'yo na gusto na niya, walang ahensyang namumulitika ngayon at ikaw ang huling namulitika bago nagalit ang presidente ng Pilipinas. Yun po ang ating statement. Nakabinbin ang proklamasyon ng Duterte Youth dahil sa isang unresolved disqualification case na inihain laban sa kanila noong 2019. May ilang basihan ng pagkakansela ng registration ng Duterte Youth. Ayon sa mga petitioner na sina Ria Magtalas, Abigail Tan, Raina Bunzalan at Ros Angcos. Una, ang hindi lehitimong registration ng grupo dahil hindi raw ito dumaan sa publication at sa isang public hearing. Ikalawa, ang pagsisinungaling ng kanilang mga nominado na eligible sila sa pagtakbo kahit na overage ang chairman na nooy first nominee na si Cardema. Pauna na siyang dinisqualify ng COMELEC bilang nominee noong 2019. At ikatlo, ang pag-a-advocate umano nito ng violence sa ilang mga kinatawan ng Makabayan Bloc. Sinabi rin sa petisyon na ginamit umano ni Cardema na dati ring National Youth Commission Chairman ang pondo ng NYC sa kampanya ng Duterte Youth noong 2019. May 18, 2025, isang araw bago sana iproklama ang second placer at may 3 seats sana sa Kongreso na Duterte Youth, muling naghain ng petisyon ang 4 na individual. Hiling nila, suspindi ng proklamasyon ng grupo hanggang hindi pa nareresolba ang nakabinbing kaso. Dininig ito ng COMELEC at ng National Board of Canvassers. Makalipas ang 2 araw, naghain ng petisyon si Cardema sa Korte Suprema laban sa COMELEC at sinabing grave abuse of discretion ang ginawa nito. Very serious pala yung kaso na yun eh. Bakit yung huling hearing natin, December 2019 pa? Nakalagay doon 1 month, mareresolve na nun. Bakit kalahating dekada na hindi nyo na-resolve? Ganun pala ka-serious. Yun lang yung kaisa-isang sinabi kahapon. Isang paragraph. Because of very serious allegations, alleged grave offenses, i-hold muna yung Duterte Youth Party List at BH Party List. So, ano naman yan? Very grave abuse of discretion nyo. Kailan nyo lang ililitaw yung lumang kaso, discretion nyo kung ihihinto yung proclamation. Sa presscon kaninang umaga, mariing pinabulaanan ni Cardema ang akusasyon na kulang daw ang kanilang registration requirements. Babalikan ko to si Atty. Marañon. Wala naman talaga yan eh. Siya lang ang sabi niyan, hindi naman kami mare-register kung hindi kami nagsubmit ng necessary requirements. Hindi naman isang tao lang ang pumipirma niyan. Kasuhan ko talaga yan si Atty. Marañon. Nabibwisit na ako dyan sa kalbong yan eh. Inakusahan din niya si Chairman Garcia na nabulungan umano na wag silang iproklama para umangat ang ilang grupo tulad ng Gabriela. Pero sagot ni Garcia, matinding espekulasyon lamang ito. Hindi ko po yan dahil una tinatanong tayo kung anong effect ng disqualification
Halimbawa, cancellation, napakahirap po kasi mag-speculate ng isang party list na nasa taas. Madami po kasi pwedeng formula. Pwede pong mabawasan ng denominator. Sinabi rin ni Garcia na hindi sila sakop ng utos ng Pangulo na magsumite ng courtesy resignation dahil hindi naman parte ang COMELEC ng Executive Department. Naiintindihan niya rin daw ang damdamin ng Ayan mga tambay, kita po natin masyado pong pamumulitika. Lumabas na po ang galit ng party list. Mga tambay, grabe po ang galit po, ang bumuhos po ang galit sa manang loob ni Ronald Cardema ng Duterte Youth. Dahil nga po, grabe naman kasi talaga ang masyado pong naging bias yata ang COMELEC. Dahil nga po, di po ba? Yung mga may issue ng vote buying, katulad po nung nasa Batangas, si Luistro, harap-harapan po nagpapamigay ng pera ng taxpayer. Ayuda. Di ba? Pero okay lang sa inyo. Si Erwin Tulfo, na merong kaso, meron ding petisyon, pinapa-disqualified yan dahil nga po sa kanyang citizenship at sa kanyang panluluko. Yung ginawa niyang panluluko, pamemeke ng kanyang pangalan sa Amerika, sa United States of America. Nagpalit pa siya ng ibang pangalan para lang maging US citizen. Di po ba? Pero, inappoint nyo eh. Ganon din po si De Lima. May issue po yan. May kaso, may issue ng pulburon. Pero inappoint pa rin. Kaya nakakagulat lang na itong party list ng Duterte Youth 2019 pa. 2019 pa. Kung sinasabi nyo na yan malaking aligasyon na dapat resolbahin, bakit hindi nyo niresolba 2019 pa? 2025 na ngayon. How many years? Walang resolba. Tapos ngayon nyo la actionan dahil nanalo na sila. Dahil Duterte Youth. Dahil unang-una, nagsampa ng impeachment yan sa Pangulong Marcos. At sinasabi nyo, hindi utos ng Malacanang. Sino nag-utos? Yung iba na merong issue ng disqualification? Hindi ba? May mga issue na usapin sa korte. Pulboron. Yung iba may usapin sa ombudsman. Vote buying. Pero hindi nyo po yun. Hindi nyo po yun hindi nyo po pinigilan ang proklamasyon noon. Pinoklama nyo po. Di po ba? Kaya nga po, patong-patong po. Marami na pong Marami na po kasi kasunod yan. Katulad po ni Atty. Respicio, marami po siyang pinaputok. Nung nakaraan lang, ito lang po, na-i-vlog na po natin, yung pinasabog din ni Atty. Respicio na talaga napakarami pong anomalya ng pandaraya ang nangyari po. At magsasampa po sila ng impeachment sa buong COMELEC, commissioner, sa lahat po ng commissioner ng COMELEC ay sasampahan po ng impeachment. Ito pong grupo nila Atty. Respicio, mga tambay. At ganoon din po sila Atty. Glenn Chong. Magsasampa rin po ng impeachment po. Sila ang grupo po nila Atty. Glenn Chong. Kaya ito pong hindi po natin masisisi itong party list po ng Duterte Youth sa ginagawa po ng COMELEC. Pati po ang BH, yung bagong henerasyon na party list, hindi rin po nila pinoklama. Ang issue lang naman din nun parang mga poster, mga tarpaulin, mga dinidikit. Yun lang po naging issue. Meron daw po nagreklamo na bawal, kaya hindi na naproklama. Ibang klase. Pero yung mga may issue ng pulburon, may issue ng mga pamimeke ng pagkatao, citizenship, at may issue ng vote buying, ay dire-diretso po. Walang kahirap-hirap na proklama. Nakakalungkot lang po, Kaya talaga pong magbubuhos po ng sama ng loob ito si Ronald Cardema, mga tambay. Masyado po silang pinupolitika. Yung kagustuhan po, mandato ng taong bayan na binoto ka para makikita ng taong bayan na magtatrabaho ka ng maayos. Yung party list ay mapapakinabangan ng taong bayan. Pero mga politiko po ang pumipigil doon po sa mga binoto ng taong bayan. Yung binoto ng taong bayan, mukhang mga politiko po yata ang pumipigil. Ganyan po yata, kasama na yata ng politika sa ating bansa. Masyado na po yatang napakasama. Grabe na. Masama na ang politika. Lalo pang nung pumasok po yata ang binagoong Pilipinas, lalo po yata sumama ang politika natin.
dahil po sa pagiging greedy, ganit, swapang sa kapangyarihan nila, mga kababayan. Gusto nila maghari. Ayaw nila nga masunod ang taong bayan. Ang gusto po nila ang masunod ay sila. Yung kagustuhan nila, ang gusto nilang masunod. Ganun po katindi ang pagiging greedy, pagiging swapang sa kapangyarihan. Yung mandato ng taong bayan at itong COMELEC na dapat ay naglilingkod sa taong bayan, mukhang iba na rin yata ang pinaglilingkuran. Kaya tingnan po natin, sana po mapalitan din ang speaker ng Kamara na tinatawag na tambaluslos ng Vice President. Pag napalitan po kasi yan, marami na pong pagbabago mangyayari po sa ating bansa. Lalong-lalo po sa mga investigasyon na hindi po naimbestigasyonan. Lalong-lalo po ang laganap na issue ng korupsyon. Lalong-lalo po itong COMELEC. Pag napalitan po ang administrasyon po ng speaker ng tambaluslos na tinatawag ng Vice President, yan po, pati po yung COMELEC. Yang COMELEC, maimbestigahan po ng tama yan ng susunod na speaker. Sana. At sana rin po, buksan din po sana ni Senadora Marcoleta ang issue po niyan. May issue rin po yan eh. Meron din po binuksan na issue diyan sa Commissioner George Garcia ang Senador Marcoleta. Sana po buksan din po ni Senator Marcoleta yung issue na yan. Lalong-lalo sa kaperahan. May mga issue po ng kaperahan yan eh. Sa labas ng bansa, napakarami daw po mga bank account. Pinaputok po yan ni Senador Marcoleta. Sana po matutukan niya. Isang ground po na impeachment yan para po masibak sa kapangyarihan at siyempre po mapanagot at mademanda at maparusahan ang nagkasala, mga kababayan. Kaya sana po katigan po ng Korte Suprema. Iniintay na lang po ng Duterte Youth ang ilalabas po na desisyon ng Korte Suprema dito po sa pinitisyon po. Nagpetisyon po kasi sila sa Korte Suprema dahil nga po yung mandato na ibinigay ng taong bayan ay pinipigilan po. Gamit po sa pagpipigil ang Makabayan Black. Ito pong grupo ng makakaliwa na sumusuporta sa makakaliwa. Marami po nagpapatotoo riyan na sumusuporta daw po yan sa makakaliwa. Grabe po yan, yung mga kabataan party list na yan. Yan po ang pumipigil sa sinasabi daw na pagproklama dito sa Duterte Youth, mga katambay. 2019 pa! Grabe! Hindi pa maresolba. Ngayon lang po nire-resolba kung kailan po panalo na sila. Kailangan na pong iproklama. Kung ito po ay nagkataon na ito po ay maka-administrasyon, naproklama na po ito. Mga kababayan, real talk. Kung ito po ay kagrupo nila Luistro o Luistre o ni De La Tulpo at ni De Lima, at kagrupo ito ng Makabayan Black, baka at ng Akbayan, kung kagrupo po ito, itong Duterte Youth, matagal na po ito na proklama. Wala po ka-issue-issue to. Pati po ang BH, yung bagong henerasyon. Tapos na po yan. Wala na pong issue sa COMELEC yan, di umano. Kaya nga lang po, supporters po ng Duterte. Kaya kailangan po ipolitika yata. At syempre po, kasama po sa pagpababagsakin po yata yan, mga kababayan. Ganyan po katindi. Kaya po nakikiisa po tayo sa galit at sama ng loob ni Ronald Cardema ng part ng Duterte Youth. Talagang grabe na po ang pamumulitikang ginagawa sa party list. Ito pong BH party list at Duterte Youth, mga kababayan. Yan po, mga kababayan, ang nakakalungkot. Galit na lang po. Talagang sana katigan po ng Korte Suprema yung hinihiling po ng Duterte Youth, mga tambay, na maiproklama po sila ng Korte Suprema. Sana po katigan po ng Korte Suprema kasi yan na lang po yung last option, di ba? Dahil nga po ginigipit ka na ng COMELEC, di umano, syempre saan ka papupunta? Di sa Korte Suprema. Sana po sumang-ayon ng Korte Suprema sa tama sa mandato ng mga Pilipino, lalong-lalo sa mga botante. Huwag po sa mandato ng mga politiko. Lalong-lalo po, ito pong ginagawa yata nila sa mga party list na sumusuporta sa taong bayan. At ang gusto lang mangyari ay magtrabaho ng tama para po sa kinabukasan ng ating bansa. Hindi po sa kinabukasan ng mga politiko, mga kababayan. Maraming salamat po, mga tambay, sa mga taga
panood po natin, syempre, sa tumatangkilik po sa inyong Tambayang Makabayan. Thank you po. Maraming salamat po mga kababayan. At thank you rin po sa ating mga subscribers. Maraming salamat po sa inyo. Shoutout po sa inyo lahat mga kababayan. Maraming salamat po sa ating mga subscribers. At thank you rin po sa mga biyaya na pinagkakaloob nyo po sa mga tulong. Thank you po. Kingston 123 ng Hong Kong. Eric Hershio ng Canada, Jake Yahoo 4531 ng Maisog, California, USA, Gina Ray, Solid DDS ng Berlin, Germany, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan, Jem Arish ng United Arab Emirates, Jobilin Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Annie Joe, Teodorico Erguisa Jr., si Arfel Villacorta. Thank you po. Shoutout po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa biyaya na inyo pong pinagkakaloob. Ingat po, maingatan nawa po kayo. At syempre po sa mga gusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok, thank you po. At ganoon din po sa mga nagla-like, share, subscribe, and comment. Maraming salamat po. At syempre po mga kababayan, wag po natin kalimutan, isama po natin sa ating dasal at panalangin na maingatan po ang pamilya Duterte sa mga masasama. At syempre po, makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa ang dating Pangulong Duterte. Thank you po. At siyempre po yung pag-iingat din po sa atin. Maingatan nawa po tayong lahat mga kabayan. At konting tiis na lang po. Talagang hindi po tayo pinalad na magkaroon po tayo ng katulad na politiko na katulad po ni dating Pangulong Duterte. Ang inaasahan po kasi natin, magtutuloy-tuloy po sana ang magandang naumpisahan ni dating Pangulong Duterte. Lalo-lalo po ang build. Mga kababayan, sayang po. Paalam po muna mga tambay. Ingat po tayo. Doble ingat. Bye-bye muna. Paalam. Ingat.